Oh, hello, good morning. Atong i-discuss karon class is ang the six common voltage source. So, what are the six most common voltage source or EMF? So, first is friction, chemical, pressure, heat, light, and magnetism. So, diri ma-explain ako tanan sa tagsa niha. So, first ang friction. So, friction is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across each other. So, familiar mata ng friction, no? So, muna siya makaproduce po na siya og kinetic energy. So, ang example ani is kanang magduot ta og box, di ba? So, ang kanang pushing o nga force kita magduot, na po na siya yung resistance. So, the force you apply and the static friction. So, same po na sa motor na to, no? If na friction, kusog ang friction, hini pong dagan atong motor. Di ba? Kung walay friction, ang mahitabo sa atong motor mo slide. Okay? So, does friction produce electricity? Tiny deformations in the rub material surfaces give rise to voltages. Okay, so which shows that rubbing two objects together produces static electricity. So unsa man ang mag-rub tag two objects. So best example is kana mag-rub sa kamot, di ba, maka-produce mga nag-heat. So na then kana pong magkuanta og bato, makakuha ng 6 part, no, maka-produce pud siya kayo. So muna siya mga best example sa friction. So na isutan na diri nga makaproduce siya og static electricity. So what is static electricity? Static electricity is an imbalance of electric charges within or on the surface of a material. So kabantay mo ana nga kana nahikapon mo sa isig inyong kauban na murag mo makurentihan. It's because kana na siyang sudden movement ba sa electrons dito padung sa inyo ha, so opposite mo attract man na siya. So mo na siya maka-feel mo na electric shock na mugawas kay ang pag-flow na siya ba sa electrons sa inyong body ni transfer pud sa lain sa iyang grabe nagkusog mo electrons inyong negative charge. Then sa pikas, mo attract mo na siya kaya ang pikas tao na to na positive man na sila, ground. Then ang kaning example diri nganong mobarog ang buhok, no, sa static. Ang answer na is gi-absorb ang inyong electrons, no, sa kanila siya nga machine. So ang mahabilin na lang is ang positive na lang nga sa inyong body. So ang mahitabo same charge is mo repel each other. So positive muna ang inyong buhok is mulupad. Nakuha ninyo? So ang kanilang machine, ang purpose na niya higupon yung inyong electrons. So gamay na lang mahabilin electrons inyong body, ang mahabilin puro na lang positive charge munang ang inyong buhok mamarug. So nganong ang positive naman may mabilin? Di ba explain to nato, no, na ang sa electricity sa atom ang positive is permanente ra na siya. Ang maglihok gyud ang electrons. Nakuha ninyo? So mo na po diri sa kanang makurentihan ta, masikhan na nato gamay. Ang electrons ni kat og transfer sa inyong lawas mo marug mo electric shock. Then next, napay situation ani siya pud so sa katong atong friction, no, it can result into electrostatic discharge. So when the force of attraction becomes so great that the electrons are attracted to the positively charged object, this attraction creates an arc most commonly seen in lightning. So the clouds build up a charge as the water droplets move around. So kana ding katong mga clouds na to, mga nimbus clouds, ang sa panang klase mga clouds diya, mo create na siya og friction sa kanang mga water droplets.
Then the charge is then attracted to the positively charged earth and zap. So muna ang kanang kuryente monaog gid sa ubos. Kay ma-attract man siya ang mga ang electrons at ma-attract man sa earth. Okay? Munang naay lightning. Ang thunder dawdog na siya maglibog mo. Next is chemical EMF. So best example na is batteries. So batteries are a type of voltage source that convert chemical energy into electrical energy to generate a voltage. Chemical reactions between the electrodes and the electrolyte cause electrons to move from the anode to the cathode. So, ang anode o cathode mo na akong ipisita sa battery mo na yung polarity ha, positive, negative. And it is called, ang chemical reaction na ang tawag na is ionization. So, sa battery, sa terminal sa itong battery, ang anode, mao siya'y gitawag nga negative. Then, ang cathode, mao'y positive. Okay, so muna part sa dry cell, no? Ang unang gitawag ng dry cell, kay wala man siya'y, dry siya, ugas siya, wala siya'y liquid. Compared sa battery sa sakyanan, na siya sulfuric acid. No, harmful na siya, kay ma-expose itong gamay ang itong kamot, ana, maroon nagmatiguang. So, poisonous food na ang siya ang kay acid good na. Then ang dry cell na po na siya lead mo nang di na antoy pa doan ang tong mga anak ng battery, no, kay maablihan nila na siya lead, no, na siya makakos na siya poisonous na siya, lead poisoning mo na gitawag niya lead poisoning. Okay, mo nang ang kanang mga battery is i-reuse recycle gina sila kay harmful na sila ba sa atong environment. Kabantay mo pamalito na o gi-encourage man na ang bat kanang labi nagsasakyanan nga battery. So ang sud sa battery nga sakyanan, no, na mga plates na po na siya calcium sana na sulfuric acid ihumol ang para mabugnaw ang plates. Okay, kung free maintenance di na ka masigig timbol-timbol og tubig ana. Kung low maintenance mo na masikag timbol-timbol na. Kung dili matimbulan, void ang warranty, di na mailisdan. Muna daghang prefer sa maintenance free nga battery. Next is pressure EMF. So this process is also known as piezoelectricity. So when pressure is applied to some objects, the pressure displaces the positive and negative charges in otherwise neutral object. So pressure, kung maka-create pressure mo ka-create siya og gamay kuryente, no, or so unsa man mo na example sa lighter o sa ato ang gas stove mo na siya tawag og piezo stove, no, sa from the word nga piezoelectricity. So kung ato din i-pressure ato na i-pressure maka-create siya gamay spark, no, gamay electricity. Same pud sa sakit ka na sa una bata mi among higta ng baki na amo ning ana sa stove, pitik-pitik patay So unsa din na siyang piezo, no? So the pressing the button causes a spring-loaded hammer to hit a piezoelectric crystal, producing a sufficiently high voltage electric current that flows across a small spark gap, thus heating and igniting the gas. So, marusay mo mukati katong spark. The portable sparkers used to ignite gas stoves work the same way, and many types of gas burners now have built-in piezo-based ignition system. So mo ni ang piezo, ha, piezo crystal. Kabantay mo. So sige gamit mo na mong bantay ta kation na nato is na wala na nahilis na atong piezo crystal. So mo nang magpalit ng tag sparker para musiga ato ang gas stove. Okay? So mabanta sa lighter kung mahurot magpalit atong puwa, no, para naapod mo to siya para mo spark po balik ba. Okay, so muna yung piezo crystal, ha. Next is the heat EMF. So this process is known as the thermoelectric effect.
Now, to summarize, when two dissimilar metals are at different temperatures and are touching, they produce an EMF. So this is because the electrons from the hot side negative want to jump to the cold side. So like po siya klase ng heat EMF, no? So kung imo siyang sabton, kung muinit siya, makaproduce siya og voltage. So more same sa principle sa kanang bitang sa radiator kanang thermostat, pero di na siya makaproduce og voltage. So atong ikuha na tanaw ng example. So mo ni siya ang best example, ang thermocouple. So kanit siya sa kanang bitang sa mga para sa US sa mga bugnaw nga lugar na sila heater ilang balay. Then kaning pilot permanente ni siya magsiga kung if needed ba. Tapos if mo bugnaw na gyang kwarto, musig ang kaning pilot couple maka-ignite ni sa thermocouple, muinit ni siya ang thermocouple nato, then mo open to ang gas range, muhatag siya og kaya thermocouple muhatag nag kurente on 20 to 30 millivolts. So mas gamay pa na siya sa battery, no? Pero it's enough na para maka-open sa ato ang naman siya relay, maka-open sa gas stove. Open sa gas stove, musiga ang main burner. Siga, so maka-produce siya heat sa inyong balay. So if dili na sad needed na siya ang kaning pilot, dili na siya mo init siya. Tapos ang mahitabo, if dili na mo init ang kaning pilot, syempre ang kaning thermocouple di na sad makatag og voltage. So anam siya og kahinay ang yang i-supply dito. So from 20 to 30, may mo 20 to 15, then 15 to 10, then 10 to 5, then 5 to wala na yun. So mahitabo, ma-close ni diri, di na sad mo siga ang main burner. So mukuan pa sa safety ba, at least wala na gas musud sa inyong burner. Okay, so ang sabot ani niya lang yun nga kung muinit na, makaproduce siya og voltage. Mo na siya ang purpose sa thermocouple. So you can also do your own research ani, pero mo na siya best example ha sa heat EMF. Then next is light EMF. So this is the photovoltaic effect, no, are used as sources of EMF. When pressure is applied to some objects, the pressure displaces the positive and negative charges in otherwise neutral object. So unsay best example ani? So kaning solar, no, solar panel. So ang kibaw man ta, ang sun is mo na dili gid mahurot nga energy. So mo na siya commonly used karon sa kaning pagkuan og kuha og energy. So this means that the energy of the absorbed light is transferred to the semiconductor. So mo na yung pag-work aning ato ang photovoltaic, no, photovoltaic effect. The energy knocks electrons loose, allowing them to flow freely. We are seeing this energy used everywhere these days as it does not require fossil fuels to get energy. So fossil fuel kanang mga crude oil, gasolina, so no need na. So wala ni siya kanang effect sa ato ang environment. So basically when light strikes the cell, so to pa kung banda diri init ang hayag, a certain portion of it is absorbed within the semiconductor material. Mo na makaproduce siya og electricity. So si mga semiconductor ni tanan na kaning ato ang solar panel. So last is magnetism EMF. So this is where most of our energy comes from. Magnet creates line of flux. When the lines of flux are cut by a conductor, an EMF is generated. So my example is steam turbines, windmills, hydroelectric dams. So muna yung mga gamit ato sa ato ang balay, no, source sa napukor muna siya. So muna siya part sa generator na sa stator, rotor, muna magtutuyok,
Tapos ang turbine katong agianan sa tubig na makapatugtog ano niya. For example, mo na waterfalls mo automatic. So mo na kung gi-order no na wala pa maabot. Then ato tong itayang experiment. So, na ako din example nga nung paminaw ninyo nga nung makaproduce og electricity ang kaning magnet. Dire na repita. This represents a neutral atom in electrical balance. Earlier, we saw how an outside force can break an electron away from an atom and start an electron chain reaction, an electric current flow. One way to provide that outside force is by use of a magnet. It was proved with iron filings that a magnet has magnetic lines of force which connect its poles. For simplicity, let's consider the effect of this magnetic field on a single electrically neutral atom. Now, we move the magnet so that the magnetic field strikes the atom, supplying energy which forces an electron to leave its atom and become a free electron. The result is a sort of electron chain reaction. In a substance such as a length of wire, electrons are normally moving in all directions. But when a magnetic field is passed through the wire, several electrons are forced from their atoms and move in one direction. Now, in studying electricity, we're mainly interested in the movement of free electrons. So, for convenience, we'll look only at the action of electrons in the wire. When the magnetic field sweeps down across the wire, electrons move in one direction. When the magnetic field sweeps up across the wire, the electrons move in the opposite direction. This movement of electrons in either direction constitutes an electric current flow. If we move the magnetic field more slowly across the wire, fewer electrons are affected in a given period of time, and the electric current flow is decreased. And when we stop moving the magnetic field, the electric current flow stops, and the electrons again move in all directions. If this wire is connected to a meter, we find there is no electric current flow. When the magnetic field is moved down, this meter shows current flow in one direction. If the magnetic field is moved up, the meter shows current flow in the opposite direction. We can change the amount of electric current flow in several ways. Move the magnet faster, more current flows. Use a stronger magnetic field, still more current flows. Now coil the wire so that several turns are in the path of the field. Again, the current flow is increased. Stop moving the magnet, current flow stops. Okay na, nakasabot ra mo ato no. So ang nahitabo kung ang kato bitaw maglihok nga magnet mo to siya kitahin sa atong rotor bitaw nga magamit ang windmill, ang turbines. So mo na siya makaproduce ng electricity kay namo to siya magnet. Kabantay mo to mga dynamo sa una sa at mga let's go, Tamiya, oldie. So sa una magpalit dynamo amo tong bungkagon butanan mo daghan og kaning copper wire sa sud tungod para dako siya mahatag nga kuryente. Kusog iyang dynamo. So ulit na sa mo dagkong magnet amo ikumbinaron ba ang dynamo. Sa mo na siya reason nga nung mag-rewind ta, no? Pun ana to og copper wire. So kay daghan siya og ma-produce daghang magian ba, unlike kung di na to tuyok-tuyokon ato lang i-straight hinay ang kuryente. Pero kung ato gyud tuyok-tuyokon daghanon na tuyok ang magnet matingob siya ba. So igaagi ato niya matingob og ka daghang electrons ang move. Kay kung usara kanira diri maigo sa magnet, so gamay ra electrons mo, pero kung daghanon na tuyok diri puno na diri sa babaw, usa ka agi daghang electrons ang daghang ma-produce nga electricity.
Okay, I hope nakagets mo ha sa i-explain. So, simple na kito tanan. So mo to siya reason nga nung makaproduce siya og electricity ang magnet.